Hello kapatid, napadaan sa iyo yung video na to kasi unti-unting nababago ka ng Panginoon at nakikita mo sa sarili mo na iba ka na dahil alam mong kumilala ka na sa Diyos. Now, nare-realize mo na hindi na ito yung katulad ng dati. Unti-unti kang tinatransform ng Panginoon at kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Pag-usapan po natin ang 7 sign na ikaw ay nag-grow spiritually. Habang pinapanood mo, pinapakinggan mo ang video pong ito, marirealize mo na ako to Kasi ang unang sign po na ikaw ay lumalago, hindi ka na komportable sa paggawa ng kasalanan. Kung dati, normal sa'yo na mag-compromise, magtago ng kasalanan, magsinungaling, ngayon, konting pagkakamali mo lang dahil alam mo na mali yun, may kirot na sa puso. So kung sabihin sa'yo kapatid na nag-grow ka spiritually, kung sa tingin mo ay nagkamali ka tapos may conviction sa'yo ng Holy Spirit, hindi ka perfect pero nakikita mo at nare-realize mo na may mali kang nagagawa, and that's spiritual growth. Sabi ng Psalms chapter 51, "Create in me a clean heart, O God." Gumagawa po sa iyo ang Panginoon ng bagong puso, kaya nangyayari po sa iyo yan. Pangalawa, humihingi ka ng gabay sa Panginoon specifically. Dati, go ka lang ng go, ano yung naisip mo, hindi mo na pinagpipray, hindi mo na sinasangguni sa Panginoon, lalakad ka na lang. Pagka nasabi mo sa isang kapatid mo, ay babanat ka ng babanat ng mga decision making sa buhay mo na hindi mo sinasangguni sa Panginoon. Pero dahil nga ikaw ay nag-grow spiritually, sinasangguni mo kahit maliit na detalye, mapa major decision or minor decision. Ganito lagi yung prayer mo, Lord, ano po yung will nyo? Ano po yung gusto nyong sabihin? Tama po ba itong ginagawa ko? Sign po yan na ikaw ay nag-grow spiritually. Ibig sabihin niyang kapatid, lumalago ka na sa relasyon mo sa Panginoon. Kumaga nagiging dependent ka na sa Diyos, hindi sa sarili mo. Sabi ng Proverbs 3 verse 5 hanggang 6, "Trust in the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and He will direct you." Sa totoo lang kasi kapatid, kapag naging dependent tayo sa Diyos, hindi ka maliligaw. Magiging maayos po yung paglakad natin sa buhay. Pangatlo, dumadaan ka sa problema pero mas nagtitiwala ka sa Panginoon. Oo, kapag Kristiyano ka na, makakaranas ka pa rin ng problema. Hindi ibig sabihin na nag-grow ka spiritually ay hindi ka na makakaranas ng struggle. May trials pa rin, pero mas pinipili mo na pumunta sa presence ng Lord. Kasi habang mas pinipili natin pumunta at magtiwala sa presence ng Lord, mas alam natin yung gagawin natin sa susunod. Mas nakiklear yung mind natin. Meron kapayapaan sa gitna ng conflict. Ang realidad ng buhay, may struggles, may trials, may sickness, may loss. Pero mas kaya mong i-handle yan kasi nagtitiwala ka sa Panginoon. Mas una mong nilalapitan ng Diyos kaysa sa magreklamo, kaysa sa mag-doubt. May problema pero hindi ka sumusuko. Mas lumalapit ka sa Diyos kaysa sa mundo. Nasabi ng Psalms 34 verse 8, "The Lord is close to the broken-hearted." Kaya kung dumadaan ka sa pagiging brokenness, ibig sabihin, lumalago ka kung lumalapit ka lalo sa Diyos. Pero kung lumalayo ka sa Diyos, ibig sabihin, gawa ng kaawayan at kailangan mapagtagumpayan. Pag napagtagumpayan mo yan, lumalago ka spiritually. Mapapagtatagumpayan mo po yan, hindi yung lumalayo ka sa Diyos, kundi lumalapit ka sa Panginoon. Number 4, pag nagkamali ka, mabilis kang magsisi. Ang totoong spiritual growth ay hindi yung flawless, kundi yung pag nagkamali ka, may conviction ka kaagad ng Holy Spirit. Yan ang sign na totoong grow ka spiritually, na kapag nagkamali ka, hindi mo tinatago, kundi nagkakaroon ka ng conviction ng Holy Spirit, nagre-repent ka, finifix mo agad at lumalapit ka kagad sa Diyos. Sabi ng 1 John 1:9, "If we confess our sin, He is just and faithful to forgive us and cleanse us to all our unrighteousness." Pag ganang ginagawa mo, na nag-quick kang mag-repent sa mga nagawa mong kasalanan, ikaw ay nag-grow spiritually. Panglima, nawawalan ka na ng gana sa mga makamundong bagay. For example, yung worldly music, nawalan ka na ng appetite po dyan. Oo, alam mo na may mga music pagdating po sa mundo, pero nawawalan ka na ng appetite po dyan. Mas pinipili mo na yung mag-worship, magpatugtog ng worship songs, even worldly lifestyle, at yung mga tradition na ginagawa natin nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos. Nawawalan na tayo ng gana sa worldly lifestyle kasi nga pinalitan na ng Diyos yung puso po natin, even yung ating mindset. Unti-unti ka na lumalayo sa maling barkada, sa maling relasyon, kasi unti-unti ka na nag-grow. Tandaan nyo po, kapag tayo ay lalong lumalapit sa Panginoon, yung mga dating kaibigan natin na hindi kumikilala sa Diyos, kakagalitan ka, kakaayawan ka, minsan pagtatawaran ka pa at gagawang ka pa ng hindi maganda sa pananalita, even ginagawan ka ng hindi maganda physically. Pero ang totoo po niyan kapatid, nawawalan ka na ng gana dun sa mga bagay na ginagawa mo dati noon.
Ngayon, ang pagpipray po natin, yung mga dati mong kakilala ay may akay mo sa Panginoon. Unti-unting nababago po yung puso po natin. Hindi dahil sa nabuburingan ka, kundi nababago yung desire ng puso po natin. Kasi yun yung totoo. Mababago ka kapag lalo mong nakikilala ang Panginoon. Sabi ng Romans 12, do not conform to the pattern of this world, but renew your mind. Kumbaga, pati yung mindset natin, binabagong tuluyan ng Panginoon. Number 6, mas nagbibigay ka pa ng mas maraming time na magbasa ng Bible at mag-pray. Kung dati hirap na hirap kang magbasa ng verse sa isang araw, ngayon hindi matatapos yung araw na hindi ka nakapag-meditate at hindi matatapos yung araw na hindi ka nakapag-pray. Hindi lang pang sarili, kundi pinagpipray mo rin yung ibang tao. Sign po yan na ikaw ay nag-grow. Tanda po yan natin, turuan ka ng Panginoon for spiritual growth and spiritual maturity. Kaya nga minsan nagkakaroon ka na ng ministry, nagkakaroon ka na ng desire na tumulong sa church, tumulong na maipalaganap ang salita ng Diyos. Kasi nga, yan na po yung hinahanap natin. Makakatulong po dyan, palagian nating pag-meditate ng Word of God. Kaya, mas sinisik mo yung presence ng Lord. Ang sabi ng awit 119, your word is a lamp unto my feet. Yan ang totoo. Kung mas masaya ka at mas masarap sa pakiramdam mo na sinisik ang presence ng Lord, ikaw ay nag-grow. Pang-pito, mas nagiging humble ka at mas sinishare mo ang salvation. Ang spiritual maturity ay hindi nasusukat kung gaano karami ang nalalaman mo sa Bible, gaano karami ang kaya mo ipaliwanag na prophecy. Ang totoong spiritual maturity ay kung paano ka maglingkod sa Diyos, kung gaano karami yung kaya mong ipaglingkod, sacrifice sa Panginoon, lalo na sa pangangaral ng salvation. Kasi dito po natin mapapakita kung gaano kalaki po yung pagmamahal natin sa Panginoon, kung ano yung kaya mong i-contribute sa Panginoong Hesus. Mas nagiging gentle ka, mas nagiging patient ka, at mas nagiging humble ka. Kasi yung totoo, lalong lumalapit sa Panginoon ay bumababa, hindi yung yumayabang. Kasi maraming nag-share na mayayabang, gusto nila ipakita na marunong sila at magaling sila at sila lang may kayang magpaliwanag ng mga bagay na yan. Pero ang genuine transformation ay yung mas nagiging humble ka at mas na-share mo ang gospel. Mas nakikilala, mas nagkakaroon ng glory ang Panginoon pag nakikita yung buhay mo. The way you speak, the way you preach the gospel. Oo, hindi sapalitan ang pag-share ng Word of God. Nagfo-flow yan sa mga nag-grow spiritually. Nagiging natural sa'yo yung pag-share ng Word of God. At ma-share mo yung salvation sa ibang tao. Yun ang puso ng Diyos. Ma-share natin yung salvation. Sabi ng Matthew 5:16, let your light shine before men. Kasi kapag puno ka ng kapangyarihan ng Holy Spirit, natural sa'yo na i-share ang salita ng Diyos. At normal sa'yo na maisapamuhay kung ano yung nakalagay sa Bible. Habang pinapakinggan nyo po kapatid ang mensahe pong ito, nakita nyo po ba yung sarili nyo na tuluyang binago ng Panginoon? Kung meron po kayo nakita, ni isa man po dyan, let me know in the comment section. And I will congratulate you na ikaw po ay binago na ng Panginoon. Tanda mo kapatid, ang spiritual growth, hindi overnight, hindi rin sprint. It's a marathon. Mahabang paglilingkod po ito sa Panginoon. At makikita sa'yo na binabago ka araw-araw. At merong isang bagay na hindi natin dapat ipagliban. Yung i-share natin ang Panginoong Hesukristo sa ibang tao kasi hindi pa nila kilala ang tagapagligtas. Totoo po yun kapatid. Simpleng pag-story mo lang sa Word of God, sa salvation, share mo lang po ito dun sa wall mo. Malaking bagay po na makilala nila ang Panginoon sa pamamagitan ng action nyo. Share mo sa iba kung paano ka niligtas ng Panginoon. Share mo sa iba kung paano mo nakilala ang Diyos. Kasi mas nagiging masaya ang sangkalangitan kapag merong isang taong nanumbalik sa Panginoon. Gusto ko po magpasalamat sa iyo kapatid na karating sa huling part po ng video pong ito. Marami ka nawang natutunan. Kung meron kang tanong, let me know in the comment section. Kung agree ka, follow po kayo. At kung gusto nyo po makipag-partnership, pwede po kayong mag-subscribe. Nagpapamigay po tayo ng Bible kasi may mga nag-i-sponsor po galing po sa mga follower po ng ating account. Nag-evangelize din po tayo dahil may sumusuporta. Hindi po masasayang subscription nyo kasi ang platform po na ito ay naglalabas po ng free doctrinal teachings, prayers, prophecies, sa online, even physical. Tayo po ay naglilingkod kay Lord at excited po ako na maging parte ka sa pangaral ng salita ng Diyos. Salamat po uli kapatid. Hanggang sa susunod pagkikita natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.